Ang susunod na programa ay Rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Ngayon sa I Love Pinas! Magkakasubukan tayo ng tapang dito sa Campo 1! Ito na ang pagkakataon natin na ma-experience ang first and only aerial anicycle ng Bukidnon. Hold on. Sama-sama din tayong tumawid sa kanilang nakakalulang hanging bridge. Alamin din kung bakit mapapa I Love Pinas ka after ng zipline dito. I love Pinas! Sino kaya ang unang tutumba? Ang baka na ito o ako? Ang lakas na! Dali, stop! Tikman din natin ang napakasarap at napakatamis na pinya ng Bukidnon. Ipunin nyo na ang lahat ng tapang nyo dahil magkakasubukan na tayo sa Bukidnon trip ng I Love Pinas! I love Pinas! Ako po si Carlo Lorenzo. Mabuhay! I love Pinas! Last week nang una nating binisita ang Bukidnon Province. Nakilala natin ang Talandig Drive kung saan nagpakita sila ng ilang mga katutubong sayaw. Nakilala natin si Salima at Waway Saway na magaling sa larangan ng soil painting. Oh yes, paggawa ng mga obra gamit ang lupa. At syempre, nasubukan agad natin ang Kyokong Adventures. Nagawa natin ang mag-bridge rappel, trekking, at pagkatapos ay natuklasan natin ang maganda, malinis at refreshing na Blue Water Cave. Pati White Rock Wall Climbing, nasubukan na natin. Pero syempre tuloy-tuloy ang adventures dito sa Bukidnon dahil dito sa I Love Pinas, hinding-hindi kayo mauubusan ng dapat gawin, dapat matutunan, pati ang mga kasiyahan lagi nating dadagdagan. Kaya tara na at libutin pa natin ang Bukidnon dito sa I Love Pinas! Ang susunod na palabas ay may temang susubok sa inyong pisikal na kakayahan at katapangan. Tibay at lakas ng loob ang kailangan. Ito na ang Moment of Truth! Sabi ko nga sa inyo, di ba? Kung saan may adventure, nandun palagi ang I Love Pinas. Kaya naman ang Campo 1 ng Manolo Fortich ang ating unang pupuntahan. Ang Campo 1 ay isang eco-adventure farm. Ibig sabihin, bukod sa iba't ibang adventures na pwedeng subukan, mayroon ding iba't ibang klaseng organic plants na makikita dito. Kaya hindi lang ang mga adventures, kundi pati mga nature lovers, siguradong magugustuhang bisitahin ang lugar na ito. Napakaraming activities ang pwedeng gawin dito sa Campo 1. Nandito ang Anicycle o Skybike. Meron ding ziplines, hanging bridge, pati rappelling meron din. We have here a collection of medicinal plants. Sa adventure, number 1 sa kanila is this zipline, but now it is the Anicycle. Pag natapos na, most common is that, wow, I have conquered my fear. Visit us. We can offer you the natural wonders of nature in this. We have the exclusive Anicycle riding in a bicycle in a single wire. Pero bago natin subukan ng mga activities, safety precautions muna. Magsuot muna tayo ng harness, helmet, and we're ready to go! Alam nyo, sa totoo lang ha, excited talaga ako sa mga activities dito sa Campo 1 except for one. Kinakabahan kasi ako sa Anicycle. First time ko yata magbike sa ibabaw ng bangin. Kayo ba? Kakayanin nyo ba yun? Teka, hindi yata biro ito. Tignan ko pa lang ang taas at haba ng lalakbayin ko.
Pakiramdam ko, ito na yata ang pinakamahabang 3 minuto ng buhay ko. Kinakabahan ako. Espesyal na bike ang gamit dito sa Anicycle dahil may hati ang gulong nito para mapanatiling balanse ang pagbike sa kable. May nakatouch din sa bike na metal na nakapalibot sa gulong nito at sa kable. Panigurong hindi ito hihiwalay sa kable anuman ang mangyari. May harness din ito na nakakapit naman sa kable sa taas. Ang Anicycle dito sa Bukidnon ang itinuturing daw na Asia's first and only aerial Anicycle. Gamit ang bisikleta, makakatawid ka na sa napakalalim at nakakalulang bangin sa pagitan ng 2 bundok. May taas itong 100 feet at may haba namang 600 feet. Oh, kaya niyo yan! Go Carlo! Kaya mo yan! Stay focused! Hindi ka mahuhulog! Padyak ka lang ng padyak! Malalampasan mo din yan! Ilan lang yan sa mga sinasabi ko sa sarili ko habang pumapadyak kasi halo-halo na yung nararamdaman ko eh. Kaba, takot, excitement, lahat na! Kung sa circus may nakikita kayong nagbabike sa kable, parang ganun din ang Anicycle. Kailangan mo rin dito ng balance and control para makatawid sa kabila. Pero mas matinding self-control ang kailangan mo para hindi magpanik. Dagdag sa kaba ang hangin dahil kapag humangin na at tempo naman na ikaw ay nasa gitna, naku po! Diyan mo mararamdaman ang feeling na baka ikaw ay mahuhulog. Paano ba naman? Parang tatangayin ka ng hangin, parang tinutulak ka para mawala ang balanse kahit pa alam mong nakaharness ka naman. But wait, there's more! Dahil sa sobrang lalim ng bangin, pag napatingin ka pa sa ibaba, nako, mas lalo kang malulula. Kunti na lang at matatapos na rin daw ako. Pero dahil sa kaba ko, hindi ko nagawang dumilat hanggat hindi ko nararamdaman na nasa endpoint na ako ng Anicycle. Wait ko po. Dali lang po. Mangina. Hold on. Ay, grabe. Alam mo, dapat, kung gagawin mo to, chinachat mo dapat sa isipan mo na padyak-padyak lang, makakarating din naman sa kinaroroonan. So, dapat focused ka lang. On my part, grabe, nakakatakot. So, dapat gamitin mo ang power of determination, discipline, and focus. Yun ang very important dyan. Focus, focus, focus. Focus on the goal. Minsan sa buhay, may mga dinadaanan kang paghihirap. If you get stuck in the moment, dun sa paghihirap na yon, baka hindi ka makalampas. So focus on the goal. Focus on the goal. Padyak-padyak lang, makakarating rin. Padyak-padyak lang, makakarating din. At dahil gusto kong ma-enjoy nyo ang Anicycle dito sa Campo 1, ito ang ilang friendly tips ko para sa inyo. Tip number 1, relax! Kasi kapag kinabahan na kayo, baka makalimutan nyo ng mag-enjoy at baka sobra na kayong matakot. Tip number 2, huwag masyadong higpitan ang kapit sa handlebar ng bike, lalo na pag natitense. Kasi baka sumakit ang muscle sa kamay ninyo, magka-cramps at hindi kayo makapag-focus. And tip number 3, huwag kayong matense habang nasa gitna. It's all in the mind. Believe that everything is safe. Just enjoy the moment and appreciate nature. At kahit sobrang natakot ako sa Anicycle dito sa Bukidnon, ang mahalaga, natapos ko ito at masasabi ko pa rin, I love adventures, I love Pinas! Up next, tumawid tayo sa hanging bridge, mag-zipline at ano ito? Bakit color red ang lansones na ito? Alamin natin yan sa pagbabalik ng I Love Pinas! I love Pinas. Ayoko na ng ganitong buhay. Di ko kayang magpatawad. Talaga kapag binago ni Lord, gusto ko nang magbago. Ginawa ko naman lahat Hirap na ako sa sakit na ito. Magiging faithful na ako. Ang sarap maglingkod kay Lord. Lahat daw ng bawal masarap gawin. Nais ko na makawala sa ganitong sitwasyon. Ayoko na! Nagbabasa na ako ng Bible. Gusto ko na mamatay! Sino bang dapat lapitan ko?
Susubukan ng paninindigan. Magkakasubukan na. Dito lang sa GMA News TV. Let's make some history tonight. Mamaya may lifting pa yan. Side is wide. Hindi ko tinuruan yung mga yan, ha? Ito yung banding na ginagawa namin magkakapatid. Kaya po kami, mainit po kami. Maganda tignan pero mga 30 minutes lang. Sa mano po pala, before I forgot, andun sa taas. Kaya lang medyo daring na ano yung ganito. Ako po si Aramina. Sundan niyo po ang aking buhay sa likod ng camera. Dito sa Follow That Star. Eleksyon na naman. Bawat boto, bawat desisyon ay makaaapekto sa kinabukasan ng bansa. Kaya hindi dapat magkamali sa iluluklok sa pamahalaan. Ang bawat boto dapat tama. Mga ka-FB, may Facebook page ang I Love Pinas. Type facebook.com/official I Love Pinas at i-click ang like. Sali na! I love Pinas. I love Pinas. Tuloy-tuloy lang ang ating adventure dahil after nating mag-anicycle, susubukan naman nating tumawid sa hanging bridge at mag-zipline dito pa rin sa Campo 1 sa Bukidnon. Para ma-experience natin ang napakataas na hanging bridge, kailangan nating mag-zipline para makatawid sa kabila. May habang 270 meters ang ating unang zipline at habang nagzipline, makikita mo sa ibaba ang masaganang taniman dito ng mga mais, pati na rin ang magandang kapaligiran. Kung sa anicycle, natawid natin ang bangin na may taas na 100 feet gamit ang bike. This time, dodoblehin na natin ang taas na yan dahil ang tatawidin natin ay 200 feet high na hanging bridge. Enjoy tumawid dito sa hanging bridge. Kitang-kita mo ang malawak na kabundukan dito sa Bukidnon. Yun nga lang, mapapakapit ka ng mahigpit dahil kapag napagkatuwaan na ugain ng mga kasamahan mo ang bridge, tiyak na mapapasigaw ka sa takot at lula. Eto na nga! Pagkatapos ng nakakalulat hanging bridge at zipline, tayo'y magzipline pa uli pabalik sa cottage. Woo! Dito sa Campo 1 na nga yata ang may pinaka-relaxing na zipline na masusubukan mo. Bakit? Kasi dito sa second zipline, ang ganda-ganda ng view. Sa una, kakabahan ka dahil ang tarik ng bundok at halos kasing taas nito ang hanging bridge. Pero alam niyo ba na habang nagsizipline ang ninyo ay mapapalitan ng wow! At mapapangiti ka pa sa breathtaking scenery. I love Pinas! Bukod sa mga extreme activities dito, maraming klase ng halaman at prutas ang pwedeng makita dito sa Campo 1. At isa na nga dito ay ito, ang lantol. Ang lantol ay crossbreed ng lanzones at santol na naimbento naman ni Dr. Juan Acosta na siyang may-ari rin ng Campo 1. May pagka-reddish pink ang kulay nito sa loob na lasang santol at lasang lanzones. Maasim pero very interesting. Ang pagbisita ko dito sa Campo 1 ay talaga namang memorable kaya kung balak niyo pumunta ng Bukidnon, isama sa itinerary ang Campo 1. Up next! Andito tayo ngayon sa rancho para masubukan ang tinatawag nilang cattle wrestling. Hulaan nyo! Sino ang tutumba? Ako o ang baka? Lakas na! Abangan sa pagbabalik ng I Love Pinas! I love Pinas. Ang pinaghirapan ng kasama kong mga chef, titikman ko na. Pesos. Plate na Nalalasahan ko yung... As always, here in South Pinoy, everything's easy and affordable. Kaya dito, Sarap, sulit, Pinoy na Pinoy. Sa
ikatlong yugto ng Biyaheng Mindoro. Kukumustahin ni Jay ang kalagayan ng mga mangingisda sa Bulalakaw. Samahan siyang mag-nature trip sakay ng all-terrain vehicle. Sobrang lubak ng daan, tapos umalog ng gusto yung chain kaya natanggal. Yung kinakabit namin. At maligo sa isang tagong bukal na mala Blue Lagoon. Motorcycle Diaries, Biyernes, alas 8 ng gabi. It's a daring adventure. Ready na ba kayo? Ready na! It's a thrilling ride. Please! This is Extreme Mindanao. Pwede pong gumaganto-ganta. Ikaw ready ka na? Ako Let's go, Cowboys. Weekend Getaway. Biyernes, alas 10 ng gabi. Mga ka-FP, may Facebook page ang I Love Pinas. Type facebook.com/official I Love Pinas at i-click ang like. Sali na! I love Pinas. Kumpletuhin na natin ang adventure dito sa Bukidnon dahil this time magpapatumba naman tayo ng baka. Sinasabi ng mga Espanyol at mga Amerikano ang nagpasimula ng cattle wrestling at noon pa man ay kompetisyon na ito ng mga makikisig na cowboys. At sa paglipas ng panahon ay naging formal sport na rin ito ng iba't ibang mga cattle o ranch owners. Andito tayo ngayon sa rancho para masubukan ang tinatawag nilang cattle wrestling. Bakit kailangan ng cattle wrestling? Kailangan daw ito para ito yung pagkakataon kasi na lalagyan ng branding o yung susunugin yung bahagi ng ng baka at makikita doon yung sign kung sino may-ari. O ito rin naman yung ginagamit na pagkakataon o oportunidad para ma-deworm o ma-iniksyonan o matignan yung health ng baka. Kaya tara! Sila ay titipunin sa catching corral at mula dito ay pipiliin ang mga baka na maaaring matamlay, may sakit o wala pang pangalan. Pagkatapos ay ihihiwalay na ito sa mga baka at papatumbahin. Pagkatapos ay pwede na itong iniksyonan o lagyan ng brand o markahan. Sa tingin nyo ba kakayanin ko kayang magpatumba ng baka? O baka ako ang papatumba? Ang lakas na! Dali! Stop! Ito ang tamang pag-handle sa mga baka para hindi sila masyado masasaktan at the same time mapapahiga sila para masuri yung katawan o kaya ay malagyan ng brand. Ito, hawak sa tenga, hawak sa bibig. Mapatumba ang isang baka, dapat itong hawakan sa tenga habang ang bibig nito ay dapat ilapit sa inyong dibdib. Ikutin ninyo ang ulo ng baka hanggang sa ito ay matumba. Challenging din ang pagpapatumba ng baka ha? Kaya kailanganin mo dito ang physical strength dahil hindi rin madaling i-control ang mga baka, lalo na kung malaki. Nakakaawa rin kaya ang inisip ko, ito ay ginagawa para sa kanilang kalusugan. Sa tulong ng mga kaibigan nating mga cowboys, ituturo nila sa atin ang iba't ibang pamamaraan ng cattle wrestling. Sa 4-man team ay may kakampi ka at dito ay unahan kayo ng kalaban nyo na humuli at magpatumba ng baka. Oh, tignan nyo! Yung isang baka may pupu pa! Talagang mag-uunahan sila sa pagpili ng baka. Pero teka, mukhang ayaw ata pahuli ng mga baka na ito at mukhang manunood pa ng cameraman. Talon! Ngayong mukhang handang-handa na ang ating mga cowboys, unahan na sa paghuli ng baka. Ready, set, go! Isa pang klase ng cattle wrestling ay ang casting.
Dito ay magtutulungan ang mga cattle wrestlers na mahuli sa leeg ang baka. Pagkatapos ay tatalian nila ito sa katawan at saka tatalian sa paa. Ang adrenaline rush na dulot ng cattle wrestling ang gustong-gusto ng mga cattle wrestlers. Kitang-kita na hinihingal sila, maging ang mga bakang ito, hinihingal din. Ikaw medyo nalagyan ka ng dumi ng baka. Anong pakiramdam nun? Nagkalat nun sa buong katawan mo kanina. Isipin mo pag, for example, may sugat yung baka tapos yun na lang chance na mahawakan mo para mapagaling mo, di gawin mo talaga. Bilang cowboy, ano yung saya na naidudulot kapag ka nagka-cattle wrestling? Yung talaga adrenaline ng hinahanap ng mga cowboy pag naglalaro. Bakit? Ano ba yung iba't ibang mga dahilan kung bakit kailangan maasa ang mga cowboy sa cattle wrestling? Yung ginawa natin, even if titignan nyo parang hindi humane, pero it's the most practical way of doing it. Ginagawa yan pag nagdi-deworm, nagba-branding. Yung branding, yung nilalagyan yung tatak yung baka para malaman kung sino yung may-ari. At saka mag-vitamins. Isa pa sa mga natutunan ko dito sa kanilang rancho ay ang tamang paggamit ng latigo. Ang latigo raw kasi ay ginagamit nila minsan para mapasunod ang mga baka. Pero hindi nila ito ginagamit para saktan sila, ha? Medyo mahirap gumamit ng latigo, kaya dapat mag-ingat. At dahil hindi ko gaano ma-perfect ang paggamit ng latigo, sumayaw na lang tayo! Up next, samahan niyo akong pumitas, magtalok at tikman ang super tamis na pinya ng Bukidnon. Bisitahin din natin ang ilan sa mga resorts dito sa Bukidnon sa pagbabalik ng I Love Pinas! Susubukan ng talino, susubukan ng katapatan, susubukan ng paninindigan. Magkakasubukan na dito lang sa GMA News TV. Kagaling ko dito sa trabaho, gustong-gusto ko pakinggan yung balita at saka panoorin yung mga programa ninyo kasi malaking bagay at nakakatulong sa katulad naming mahihirap. Ang Channel 11 News TV, basta maganda kasi yung panoorin, lalo sa bali-balita para kung sakaling kagaya ng may mangyayari sa atin, mapaghahandaan po natin. Mahalaga sa amin ang manood ng balita ng News TV. Wala po sa umaga hanggang maghapon ay nakatutok na po kami sa News TV. Yan po lagi namin pinapanood araw-araw. Mga ka-FP, may Facebook page ang I Love Pinas. Type facebook.com/official I Love Pinas at i-click ang like. Sali na! I love Pinas! Kilalang food basket of Mindanao ang Bukidnon. Dahil dyan, dito nyo matatagpuan ang ekta-ektaryang plantasyon. At kilalang-kilala ang mga plantasyon dito ng export quality na pagkatamis-tamis na pinya. At dito sa Monticello Farms, maraming tanim na pinya. Hindi mo pwedeng palampasin ang experience ng Bukidnon nang hindi ako mismo ang pipitas ng pinya. At sinasabi na kapag ang pinya daw, pag nakita mo sa ilalim yung first and second eye, madilaw-dilaw na, hinug na raw yung loob nito. Kaya eto, may naispatan ako. Hahawakan ng ilalim, isip ko, crisp. Ba't ganon? Ikaw muna, ha? O sige. One more time. Dahil nahila ko to, gagawa natin ng paraan. Yon! Since natanggal natin yung crown, yung corona, subukan natin balatan dito.
Kaya lang parang ang kapal-kapal na natatanggal ko na. Ayun na. Eto na, ang pinitas natin. Ano? Very juicy at yung fresh na pineapple. Para malaman na hinog na ang isang pinya, ang dapat mong gawin ay tignan ang ibabang bahagi ng pinya at hanapin ang kulay ng mata o eye. Ano ang eye? Ito yung parang dilugang hugis sa balat ng pinya na parang mata. Kapag yellowish na ang kulay ng first and second eye nito, ibig sabihin ng pinya ay hinog na. For the second time, susubukan naman natin ngayon sana maging successful na sa pagbabalat nitong pinya. Okay. Ito hinog na hinog, yellow na yellow, at medyo orange pa. Woo! Woo! Grabe, ang juicy oh. Kung nakikita nyo yung pagtalsik ng juice, yung amoy, ang bango-bango. Ito, gusto kong gawin pineapple juice ito, pero hindi na ako makapagpigil. Kakainin ko na ito ngayon na. Ayan, pwede na to. Sige. Ito na! Naku. Wow! Wow, nakita niyo yung, tumutulo-tulo pa yung fresh pineapple juice. Kakagatin ko na. Ang tamis. Ang tamis-tamis. Gusto mo? Grabe! Ibang-iba ang lasa ng mga pinya dito sa Bukidnon kung ikukumpara sa Maynila. Dito ang mga pinya ay fresh, sobrang tamis at napaka-juicy. Bukod sa kanilang pineapples, ang Monticello ay meron ding ino-offer na accommodation. Monticello Farms, it was a family retreat for a while. We started accepting customers mga 2004. And Monticello is like 45 minutes away from the city. It's so serene. Everything is tranquil here. Walang i-istorbo sa'yo. So if you want to relax, it's the perfect place. I recommend yung restaurant namin. Also the pool, yung pool namin is spring water. To everyone who hasn't come here yet, kung may time kayo, punta kayo dito, bisita kayo, and make memories with us. Ang ibig sabihin daw ng Monticello ay Mountain of Angels. Kaya kung gusto nyong mag-reflect, mag-relax o mag-meditate, pwedeng kayong magstay dito sa Monticello. May available rooms and function halls din sila para sa family, magbabarkada o group of people na gustong magsagawa ng retreats o other functions. Kung recreation and camping naman ang pakay nyo, ang Mangima Canyon Spring Resort and Country Park dito pa rin sa bayan ng Manolo Fortich ang pwede nyong puntahan. Ito lang po siguro ma'am dahil tinatawag nyo lang Mangima Canyon Spring dahil siguro itong mga bangin sa paligid natin. Meron po sa atin dito, swimming pool natin, meron tayong open cottages, geodeck, function hall, at saka meron tayong cabin, 6 na rooms yan. Pwede kaya tayong maglagay ng mga tent. Pwede kayong pumunta rito kahit anong araw sa Mangima Canyon Spring and Country Park dahil tayo nag-serve ng 24 hours. Sa pangangalaga ng LGU ng Manolo Fortich, ang Mangima ay itinuturing na most beautiful, cleanest, and coolest resort noong 2010 hanggang 2011 sa tourism competition ng Bukidnon. Ipinagmamalaki rin nila ang kanilang potable water at dahil sa laki ng lugar na ito, pwede rin itong mag-hold ng events. Meron din silang available rooms for accommodation at para mas exciting, pwede rin daw dito magdala ng tent at mag-camp. Sa Malay-Balay naman, dito pa rin sa Bukidnon, matatagpuan ang Distable Eco Resort na mas kilala bilang Quadra. Meron ditong trail para sa horseback riding. Ang mga rooms naman dito ay nipa-hot type at presko kahit walang aircon. Probinsyang-probinsya ang ambiance dito kaya pwedeng mag-relax at enjoy ang pagkakataon na kayo ay nandito sa Bukidnon. Salamat sa inyong mga pinapadalang messages sa Facebook kagaya nito.
Good morning, I love Pinas. I really loved watching your episode. Napapatunayan lamang na maihahanay natin sa ibang bansa ang ganda ng ating mga scenery at the same time pati ang yaman ng ating kultura. I'll recommend na i-visit nyo rin po ang Tablas Island ng Romblon. Marami rin pong mga beautiful spots doon at mag-i-enjoy din po kayo doon. Thank you and more power. Message din mula kay Liz Martin. Great to have a show that showcases the beauty of our blessed country. At kung meron kang message, huwag mong kimkimin, ipadala lang dito. Facebook.com/official I love Pinas. Click like at baka ang message mo ang susunod ko nang babasahin. Alam nyo, dito sa Bukidnon, grabe no, ang dami mga adventure na first time ko lang na-experience at mga bagay na inakala ko sa buong buhay ko ay hindi ko gagawin. Nagawa ko pala. Kaya naman kayo, nako, kung gusto ma-experience yun, try it out. Punta lang dito sa Bukidnon kung saan ang sarap. Sabay-sabay sabihin ang I love Bukidnon! I love Pinas! Next week sa I Love Pinas, sabay-sabay nating experience ang Dahilayan Adventures. Love Pinas! Handa na ba kayong mahulog sa kanilang Drop Zone? Subukan din nating magpadaos-dos sa slope na ito gamit ang pinagsamang wave car, skateboard at bike kaya nito. Kakayanin nyo rin bang magpagulong-gulong sa loob ng napakalaking bola na ito nang hindi nahihilo? Ito ang tiyak na hindi ninyo kakayanin. Aray! Alamin kung ano ang nangyari sa akin. Kaya magkita-kita tayo uli next week dito lang sa I Love Pinas! I love Pinas! I love Pinas!